ito nga po pala yung simpleng dinner namin ngayon mga auntie. Nagluto po ako ng katsudon. Ay hello, minasan, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Dahil mahaba na naman po yung buhok ni Kenshin, kaya gugupitan ulit natin siya. Kaso nga lang yung anak ko po mga auntie, ayaw niya po magpagupit at tinatakbuhan niya ako. Dahil ayaw niyang lumapit sa akin, kaya ako na lang po yung lumapit sa kanya na merong dalang pamalo. O diba, lumapit siya sa akin kaagad. Butungan ni Kenshin, auntie, madinakayat nga mabaot. Si Hapon nga po ay magugupit kay Kenshin mga auntie at nakaabang na nga siya. Sabi ko nga po kay Hapon, lagyan muna namin si Kenshin ng plastic para hindi po kumapit yung mga buhok sa damit niya. Sa pagtitrim po ng buhok ni Kenshin, ay salitan po kami ni Uncle yung Hapon. Ito nga po ay nabili namin sa Don Quixote noong nakaraan. Ngayon nga lang po kami gagamit nito kaya hindi pa po kami masyadong marunong. Simula po nung nag 1 year old si Kenshin, ay ako na po palagi nagugupit sa buhok niya. Ginagamit ko pong panggupit ay gunting kasi yun po yung nakasanayan ko. Para mas mabilis pong magupitan si Kenshin, ay bumili po si Hapon ng hair trimmer. Kaso nga lang, dahil hindi pa po ako sanay, kaya medyo natatakot pa ako. Damdamagan ak nga rod, auntie, baka damdamagat masugatak ni Kenshin. Habang tinitrim ko po itong anak ko, ay medyo kinakabahan ako mga auntie, baka mamaya po kasi masugatan siya. Dahil hindi ko pa po ito kabisado, kaya nagpapatulong muna ako sa asawa ko. Kaso nga lang, kahit po si Uncle yung Hapon, ay hindi rin po marunong. Ito na nga po mga auntie, i-reveal na po natin yung bagong gupit ni Kenshin. Ay, dyan. Gwapo-gwapo naman ng anak ko. Kakoy dyan. Kochimite wa? Nanda, sorry ko to. Anya mo, tinararamid mo anak ko. Ang gilid at saka likod nga po pala yung binawasan namin para kahit papano ay bagiba po yung style niya. Alas 12 po ng tanghali mga auntie, pumasok na po si Uncle yung Hapon sa trabaho. Pagkaalis nga niya, ay agad na rin po ako naglinis dito sa may kusina namin. Dito nga po sa kusina, ay tatanggalin ko po yung mga ibang kaldero na hindi na po ginagamit. Sobrang dami nga po nito, halos yung iba po ay hindi na po nagagamit. Para hindi po masayang yung space, ay tatanggalin ko na po yung iba at ilalagay po dun sa bodega. Tapos yung ginagamit po naming kaldero o kawali, ay dito ko po ilalagay sa ilalim. Medyo marami nga po ito at malalaki po yung mga kawali. Ito nga po pala mga auntie, ginagamit po yan dati ni Uncle yung Hapon nung meron pa po siyang sariling restaurant. Dami nga po ito, yung iba hindi ko na po alam kung saan ko ilalagay. Nilagay ko na nga po yung mga ibang gamit dito sa bodega habang si Kenshin naman po ay tinutulungan niya ako. Ito po yung bodega dito sa tapat ng bahay namin at dito po nakalagay yung mga dating gamit ni Uncle yung Hapon nung meron pa siyang restaurant. Ayan po ng lamesa, upuan, malalaking stove at saka po yung mga cabinet. Hindi ko na po ipapakita sa inyo yung loob dahil napakadami mga auntie, napakakalat, nakakahiya lang. Sabi ko po kay Hapon, itapon na lang yung mga hindi nagagamit, kaso nga lang po ayaw niya. Dito po sa loob ng bahay namin o kaya naman sa bodega ay napakadami pong mga gamit na hindi na po nagagamit. Sabi po ni Hapon ay magtatayo daw po siya ulit ng restaurant niya kapag nag-retire na siya. Pagkatapos ko pong maghugas ay magluluto na po ako dito ng ulam naming katsudon. Dahil anong oras na, kaya hindi ko na po naituloy yung ginagawa ko kanina. Kaya kapag nagkaroon po ulit ako ng oras ay tutuloy na po natin yun mga auntie. Para magkaroon po ng lasa tong karne ay naglagay lang po ako dito ng salt and pepper. Tapos sinawsaw ko na po dito sa may itlog na merong harina at nilagay po dito sa may breadcrumbs. Pagkatapos po niyan, ipapry na po muna natin. Napakabilis nga lang pong gumawa ng katsudong mga auntie at pwede nyo rin po itong gawin. Habang nagpiprito po ako ng karne ay magre-ready na po ako dito nang ilalagay natin sa katsudon. Kailangan lang po natin dito ng itlog, sibuyas at saka negi. Dito naman po sa kawali ay naglagay lang po ako dito ng konting tubig, mirin, soy sauce at saka ng soba suyo. Dito po sa sauce na ginagawa ko ay tamang tansya-tansya lang. Tapos ko pong matimplahan, inilagay ko na po itong sibuyas at saka itong negi. Tapos sunod naman po natin ilalagay itong karne na prinito natin kanina. Tapos hiniwa-hiwa ko nga po pala yan mga auntie. Tapos naglagay nga rin po pala ako dito ng 3 itlog. Tapos hahayaan lang po natin ito hanggang sa maluto. Pumunta nga muna pala ako dito sa labas para kumuha ng dahon ng celery. Ito po kasi ilalagay natin pantapis mamaya doon sa katsudon. Pwede po kayo maglagay ng onion leaves sa ibabaw, pero depende na po yan sa inyong mga auntie kung ano po yung gusto nyo. Malalaki nga po pala yung hati ko dun sa sibuyas
pero depende na po yun sa inyo kung gusto nyo po ay maninipis. Katapos lang po ng ilang minuto mga auntie, eto na po, naluto na po tong ating katsudon. Dapat mahina lang po yung apoy nyo dito para hindi po matuyo. Dahil anong oras na po makakauwi mamaya si uncle yung hapon, kaya kami muna po yung unang kakain. Oishi. Itadakimasu. Ito na nga po mga auntie, yung simpleng hapunan namin ng anak ko na merong kasamang sabaw. Nagustuhan nga po ng anak ko yung niluto ko mga auntie at naubos niya. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos naming maligo ni Kenshin, ay nilagay ko na po dito sa plato yung niluto kong katsudon. Bago po matapos tong mini-vlog namin, ay gusto ko lang pong i-shoutout si Yan Alignay, kay Fidel Rosario at saka kay Deds Manzano Valdez. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta. Lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye, I love you. いいね。